Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin na kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi sa panig man kayo ng mundo naroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay maraming taon na pong nakalipas. Nangyari po ito nang minsang mapagpasya ng aming mag-anak na maligo sa dagat sa may Cavite. Taga Maynila kami, kung kaya para masulit namin ang paliligo sa dagat ng araw na iyon, ay umalis po kami ng aming tahanan nang medyo madilim-dilim pa. Noon kasi, napakalayo ng Cavite. Matagal bago marating, hindi katulad ngayon. Masayang masaya ang aming mag-anak noong mga oras na iyon. Napakaganda pa ng mga tanawin, gayon din ang paligid kung saan kami mismo naliligo. Hapon na nang maisipan naming umuwi. At dahil nga sa malayo, magagabi na, ay naroon pa rin kami sa bayan ng Cavite at hindi pa nakakalabas. Nang meron kaming madaanan na isang babae. Kung kaya, inihinto ng tatay ko ang sasakyan para silipin kung ano ang nangyari sa babae. Nakahandusay ito sa may gilid ng kalsada. Ang unang naisip pa nga namin ay baka nabangga ito ng sasakyan at tinakasan. Unang bumaba ng sasakyan ang tatay namin at sumunod naman kami. Pagkalapit namin sa babae, habang inuusisa ito ni tatay, ay napansin namin na puno ng sugat ang katawan nito. Mahaba at malalalim. Duguan ito at walang malay. Napabulala si tatay at tila ba punong-puno ng pag-asa at sinabing humihinga pa yung babae, kung kaya magmadali na raw kami. Sa takot ng nanay ko at lubhang pag-aalala, ay sinabihan niyang tatay ko na iwan na lang namin ang babae at baka kami pa ang mapagbintangan. Pero dahil sa sadyang matulungin ng tatay namin kung kaya hindi ito pumayag, sinabi niyang kailangang madalang babae sa paggamutan. Kung kaya, pinagtulungan namin itong buhatin at isinakay ng sasakyan. Nagmamadali ang tatay ko na makalabas sa makipot na daan na iyon na rough road. Paglabas namin ng highway, nang may makitang tao ay agad na nagtanong kung saan ba ang malapit na paggamutan. Itinuro naman sa amin ng matandang lalaki. Sinabi niyang ilang kilometro lang daw mula doon. Kung kaya, yun naman ang sinunod ni tatay at tinaak niya ang daan base na rin sa direksyon na itinuro ng matandang lalaki. Makaraan ng ilang minuto, habang patuloy na binabaybay ni tatay ang daan, ay may nadaanan kaming isang maliit na klinika. Nagtaka si tatay pagkat ang inaasahan namin ay isang malaking ospital ang itinuro sa amin ng matanda. Magkaganon pa man, ay nagpasya na kaming huminto at ibaba ng babae upang malapatan na ito ng lunas. Pinagtulungan namin itong buhatin papasok doon sa klinika. Inasikaso naman ito kaagad ng mga taong naroon na nang maabutan namin ay tila mga natutulog ang mga ito at pupungas-pungas pa. Nagmadali sila at inihiga namin ang babae sa kama. Nalaman namin na hindi lamang pala mga sugat ang tinamo ng babae,
kundi nagtamo din ito ng mga bali sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kung kaya, ang mga taong nag-aasikaso dito ay napapabulalas dahil sa nakakaawang sinapit ng babae. Inihanda na nilang lahat ng kanilang mga gagamitin para gamutin yung babae. Inutusan nila kaming maghintay sa labas ng maliit na silid. Bali 3 silang lahat na nag-aasikaso dun sa pasyente, 2 babae at 1 binabay. Hindi talaga namin alam kung anong propesyon ng bawat isa sa kanila. Ang tanging hangad lang naman namin ay ang malapatan na at magamot ang babae. Buti na nga lang din at nasa malapit lang ang nasabing klinika na yon, na bagaman maliit at alam naming di kumpleto ang gamit, kahit papaano ay magagawa na nila yung mga simpleng operasyon para doon sa babae. Ang problema lang ay kung papaano nila gagamutin at bibigyan lunas yung mga tinamo nitong bali sa kanyang katawan. Maya-maya ay bigla na lamang nagkagulo doon sa loob ng maliit na silid, kung kaya napatayo kami at napasilip doon sa maliit na salamin na nasa may pinto. Pero hindi namin ganong makita pagkat nahaharangan ng mga kortina. Hindi talaga namin alam kung ano nangyayaring kaguluhan doon sa loob ng silid. At habang tumatagal ay lalo pang lumalakas yung mga sigawan at tiyawan na nagmumula doon sa loob ng silid. Hanggang sa narinig namin ang isa sa kanila na paulit-ulit na sinisigaw ang salitang halimaw, habang yung isa naman ay panay ang sigaw ng aswang. At nangihingi sila ng tulong, kung kaya sinubukan ni tatay na buksan yung pinto, ngunit nakalak pala ito. Kaya mula sa labas ay paulit-ulit ding sumigaw si tatay at sinasabi sa kanila na nakasara yung pinto. Nakita namin ang isa sa kanila na nakahulagpos at kaagad na binuksan ang pintuan, kung kaya nagawa na namin makapasok. Nagulat kami sa aming nasaksiyan. Naabutan namin ang babae na nakatayo na buwagag ang buhok nito at nakadipa kanyang 2 kamay na tila ba mananakit talaga at handang sumugod. Nagtaka talaga kaming lahat sa nakita naming ayos na yon ng babae. Unang-una, papaano nito nagawang makatayo gayong may mga bali ito sa kanyang mga braso at binti? At bakit ganon ang kanyang itsura, na nanlilisik ang kanyang mga mata at tila ba hindi na ito normal na tao? Nakakatakot ang itsura nito. Humihingal ito ng mabilis, na animoy galing sa mabilis na pagtakbo. At kapansin-pansin din ang mga sugat nito sa katawan, na tila ba nagsikiputan ng mga iyon at lumiit, na para bang unti-unti na naghihilom ng kusa ang mga ito. Nang mabaling naman ang aking paningin doon sa isang babae, ay napansin kong hawak-hawak nito ang kabilang bahagi ng kanyang liig at may dugong umaagos doon. Pinipigilan niya at nais na paampatin ang dugong dumadaloy mula doon. Nagtamo na pala ito ng sugat at inaalalayan siya ng kanyang kasama. Dahil doon ay sinugod na ng tatay ko yung babae at pinigilan ito sa kanyang maaari pang gawin. Nagpupumiglas ang babae, kung kaya tumulong na rin kami. Tulong-tulong namin itong iginapos, at kahit medyo natatakot ay tinulungan pa rin namin si tatay para lang mapigilan ang babae sa kung anong maaari pa niyang gawing masama sa lahat ng tao na nasa loob
ng maliit na silid na yon. Hindi talaga namin alam kung ano nangyayari sa babae. Ang buong akala ko pa nga nung una ay baka baliw lamang ito. Naisip ko na baka may tililing yung babae at may tama sa utak. Dahil sino ba naman ang gagawa ng ganon kundi ang isang taong wala sa sarili niyang katinuan. Pero yung takot na aking nararamdaman ay tila mas tumindi pa nang kasabay ng pagwawala ng babae ay magsalita ito. At nakakatakot talaga ang tinig na lumalabas mula sa kanyang bibig. Napakalaki noon at tila ba hindi boses ng isang babae. Nakita ni tatay na susuguri ng tatlo ang babae kung kaya pinigilan niya rin ang mga ito. Itinakas namin mula doon yung babae. Nang makasakay na kaming lahat, ay pinaharurot na ni tatay yung aming sasakyan palayo mula doon. Sa puntong iyon, nung bumabiyahe na kami, ay napansin naming humupa na rin yung babae. Tila nawala na rin ang galit nito, maging ang bagsik sa kanyang muka. Unti-unti nang nanumbalik sa dati ang itsura nito. Maya-maya ay nagpaliwanag ito at humingi ng dispensa sa amin. Sinabi niya na wala naman siyang balak na manakit ng tao. Nangyari lamang daw iyon pagkat nakita niya yung babae na susubukan sanang sundutin ng kutsilyo ang kanyang tagiliran. Tila naaliw daw kasi ito nang malamang hindi tinatablan ng matulis na bagay yung kanyang balat. Dahil doon ay nagalit siya at kanya itong inatake kung kaya nagtamo ito ng sugat sa kanyang leeg. Ang buong akala daw kasi niya ay banta ang mga ito para sa kanyang buhay, kung kaya kanya lamang dinipensahan ang kanyang sarili. Matapos makapagsalita ng babae, ay nanahimik na muli sa loob ng sasakyan. Nagpakiramdaman hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob ang nanay ko na muling tanungin ang babae. Dito na nagsalaysay ang babae. Sinabi niya na siya na lamang ang natitira sa kanilang angkan pagkat sinugod at pinatay ang kanyang mga kaanak. Mabuti na nga lang daw at nagawa pa niyang makatakas. Marurunong ang mga taong sumugod sa baryo nila, kung kaya nalalaman ng mga ito kung anong kanilang kahinaan. At dahil sa nangyari ay tila nagkaroon ng trauma yung babae, kung kaya sa tuwing makakakita siya ng taong may hawak na patalim ay nag-iiba na kaagad ang kanyang pakiramdam, maging ang kanyang anyo. Nang puntong iyon ay hindi na napigilan pa ng babae ang maiyak. Muli niyang naalala ang masaklap na sinapit ng kanilang lahi mula sa mga taong bayan. Sinabi pa niya na aminado naman sila na ang kanilang angkan ay may lahing aswang. Ngunit kahit sa isip ay hindi daw nila magawang makapanakit ng kahit na sino, sapagkat kabawal-bawalan daw iyon ng kanilang impo. Kung kaya, ganun na lamang ang sakit at galit na kanyang nararamdaman. Napakalupit daw ng mga tao. Natahimik naman sila nanay at tatay at hinayaan lang nilang magsalita ang babae. Nagkwento pa ito tungkol sa kanilang lahi at halos hindi kami makapaniwala sa lahat ng aming narinig. Totoo palang umiiral sila na ang iba pa nga daw sa kanila ay nakakasalamuha ng mga taong naninirahan sa syudad. Sabi pa nung babae,
Sila ang napagbintangan sa kagagawan ng ibang lahi na talagang nagagawa makapanakit ng tao. Kung kaya sinugod ang kanilang pamayanan at walang awang kinitil ang kanilang mga buhay, na ang balak talaga ng mga ito ay ubusin silang lahat at wakasan na ang kanilang lahi. Kaya nagpasalamat ito sa amin dahil sa nagawa daw namin siyang mailigtas. Pero ang totoo kung iisipin ay wala namang kaming nagawang anuman para sa babae, pagkat may kakayahan namang maghilo ng kusa ang mga sugat nito, gayon din ang mga bali nito sa katawan. Ang nakikita ko lang na magandang nagawa namin ni tatay ay ang mailayo ito mula doon sa lugar kung saan namin ito nakitang nakahandusay, na malamang sa malamang ay malapit lamang doon ang pinangyarihan ng kaguluhang ikinukwento ng babae. Isinama namin ang babae sa bahay, bagaman may pag-aatubili at pag-aalinlangan kay nanay, ay nanaig pa rin ang desisyon ni tatay. Nakupkupin namin ito. Ngunit isang araw ay bigla na lamang ito naglaho. Umalis ito nang walang paalam. Ngunit ilang taon din siyang nanirahan na kasama namin, at masasabi ko mabuting tao ito. Kung mas tamang sabihin na ang babae ay mabuting aswang, sapagkat ni minsan ay hindi naman kami nalagay sa alanganin o amin siyang kinatakutan dahil sa buti at bait nito, lalong-lalo na sa aming magkapatid. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ng nanay ko doon sa kanilang probinsya. Itago nyo na lang po sa pangalang Marie ang nanay ko. Tubong Visayas po siya. Doon ay pinanganak at lumaki. Kwento niya sa aming magkakapatid, nung mga panahong nag-aaral pa siya doon sa kanila, ay may naranasan siyang nakakatakot na pangyayari. High school na daw siya nung panahong iyon at gagraduate na. Isang araw, habang nasa paaralan sila, ay nagyaya ang isa nilang kaibigan. Niyaya sila nito na pumunta sa kanilang bahay at dumalo ng piyesta sa kanila. Hindi naman kaagad nakapagpasya ang nanay ko noong mismong oras na iyon, dahil kailangan pa niya magpaalam na muna sa kanyang mga magulang. Sabi ng kaibigan nilang nagyaya ay sasama umano siya sa bahay nila nanay upang ipagpaalam ito, na ikinatuwa naman iyon ni nanay dahil mas malaki ang tsansa na payagan siya kung may pagpapaalam siya nito. At ganun nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng kanilang klase, ay sumama yung kaibigan ni nanay sa kanilang bahay at ipinagpaalam siya nito sa kanyang mga magulang. At pinayagan naman siya. Kaya sa parating na Biyernes ay hindi na siya uuwi sa kanila pagkagaling sa eskwela, pagkat didiretso na sila doon sa bahay ng kanilang kaibigan upang makipiesta, at magdadala na lang kaagad siya ng bisan pagpasok. Si Rika na nagyaya kanila nanay ay bago lang nilang kaibigan. Iba kasi ang pangkat na kinabibilangan nito dati, at
sa kanilang pagkakaalam ay bagong lipat ito doon sa kanilang paaralan. Ikalawang taon pa lang nito doon nang maging kaibigan at kaklase nila. Kung kaya, yun yung unang pagkakataon na makakapunta sila sa bahay nito. Pero alam nila at pamilyar sila sa lugar. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, ay magkakasama na silang pumunta doon sa bahay ng kanilang kaibigan na si Rika. Bali 4 silang lahat na puro mga babae. Habang sakay ng jeep ay hindi nila maiwasang pag-usapan yung mga masasayang tagpo tuwing nagdaraos ng piyesta sa kanilang lugar. Ang kaibigan naman nilang si Rika ay ipinahagi sa kanilang pinaghandaan daw talaga ng kanyang mga magulang ang okasyong iyon. Kung kaya marami silang handa na lalo namang ikinatuwa ng mga kaibigan nila nanay. Nang bumaba sila mula sa jeep ay may nilakad pa silang papasok papunta doon sa mismong bahay ng kanilang kaibigan. Pero naroon pa lang sila sa malaking kalsada ay damang-dama na nila ang kasiyahan sa pagdiriwang ng kapistahan doon sa lugar. Napapalamutian yung mga puno at may ginawa pa silang mga arko na yari sa kawayan. Nagkalat din yung mga banderitas. Kung kaya lalong nasabik silang magkakaibigan. Pagdating nila doon sa bahay nila Rika, ay kita nila kung gaano kaabala yung mga kaanak nito. Napansin nilang mukhang marami nga silang handa. Walang tigil ang mga tao sa pagpaparoon at parito dahil sa kanilang iba't ibang mga ginagawa. Hindi naman kagandahan yung bahay ng kanilang kaibigan at may bahagi pa nga iyong hindi pa natatapos. Katunayan lamang na bago pa lang talaga sila doon sa kanilang lugar. Naupo silang magkakaibigan doon sa labas. Gusto sana nilang tumulong pero pinigilan sila ng mga ito. Mga bisita raw sila kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Nang papalubog na ang araw, ay napansin nila Nanay Marie na unti-unti nang nadaragdagan at dumarami ang mga tao. Naisip niyang marahil ay magaling makisama ang mga ito kung kaya marami na kaagad silang naging kaibigan. Pero nag-umpisa nang makaramdam ng pagkailang si Nanay at kanyang mga kaibigan. Hindi na sila mapalagay. Lalo pa at karamihan ng mga dumarating ay halos napapakong lahat ang paningin sa kanila. Wala naman sana silang problema kung yung paraan ng kanilang mga pagtitig ay bunga lamang ng paghanga dahil lahat sila ay mga dalaga at may mga angkin din naman talagang ganda. Ang kaso, tila hindi bunsod ng paghanga ang dahilan ng kanilang mga pagkakatitig sa kanila. Nasabi pa ni Nanay, kapag kanyang maaalala yung mga tagpong iyon, ay talaga namang kinikilabutan siya. Kahit pa nga maraming taon na ang nakalipas, nung panahong ikinukwento niya ito sa aming magkakapatid. Pag mapapasulyap daw si Nanay sa mga taong naroon, ay nakikita niyang tila ba nag-iiba ang kanilang mga aura. Nakakatakot umano. Yung mga mata nilang halos hindi kumukurap at nanlilisik, na matalim na nakatitig sa kanilang magkakaibigan. Kaya parang gusto na nilang umuwi ng mga pagkakataong iyon at hindi na sundin yung napag-usapan nilang plano na doon matulog para salubungin yung mismong araw
ng piyesta. Pero nang mapansin ang kanilang kaibigan na si Rica, yung pagiging hindi nila komportable, ay nilapitan nito ang mga taong iyon at mayroon itong sinabi sa kanila. Hindi alam ni nanay kung ano ang sinabi ni Rica sa mga ito. Pero napansin naman nilang umalis ang mga iyon sa kanilang pwesto at lumipat. Pagbalik ni Rica sa kanila ay humingi ito ng pasensya at sinabihan silang wag na lamang daw pansinin ang mga taong iyon. Nagsalita ang isa nilang kaibigan na si Lenny at sinabing uuwi na lang muna kami at babalik na lang sa kinabukasan. Pero hindi ito pumayag at sinabing wala na silang masasakyan. Na totoo naman dahil sa may oras pa noon ang mga bumabiyahe. Pero ang nasa isip kasi nila ay maglalakad at sa bundok daraan. Ngunit hindi talaga pumayag si Rica, maging ang mga magulang nito at kapatid. Sinabi pa nilang lubang delikado, lalo na nga at tuluyan ng kumalat ang dilim. Sinabi nilang huwag na sila mag-alala dahil magsasaya lamang sila at walang mangyayaring masama. Babantayan daw nila sila at huwag na umanong isipin yung mga nakatitig sa kanila kanina dahil mga ignorante daw sa magaganda ang mga iyon, sabi pa ng magulang ni Rica. Ayon naman sa mga kapatid ni Rica, bihira lang daw kasi makakita ng dalaga ang mga iyon. Dahil naman sa kanilang mga sinabi, kahit paano ay nakampante na rin sila nanay. Ramdam naman nila yung pagiging sincero ng mga ito sa kanilang sinabi. Kaya nabawasan na rin yung kanilang mga pag-aalala na panatag na sila, lalo na nang mag-umpisa na ang mga itong hainan sila ng kanilang mga inihandang pagkain, na ang karamihan sa mga putahing naroon ay bago para sa kanila, na hindi nila karaniwang nakikita sa tuwing may handaan doon sa kanilang lugar. Kaya masayang masaya silang nagsalo-salo habang yung iba namang naroon ay nagtipon-tipon na rin at nag-inuman. Napansin nila nanay na matabang yung mga pagkain. Wala din silang nakitang sausawan na naroon o kahit man lamang asin. Nahiya naman silang manghingi. Naisip kasi nila na baka masamain at hindi nila magustuhan kung kanila iyong gagawin. Naisip nila na baka kapag nanghingi sila ng anumang uri ng pampalasa ay mainsulto ang mga ito, na para na rin nilang sinabi na hindi nila naagustuhan ang kanilang mga niluto, kung kaya hinayaan na lang nila. Pinagtiyagaan na lamang nila at baka ganun lang talaga ang uri ng timpladang kanilang nakasanayan. Kaya kahit pa nakakatakam talaga at mukhang masasarap yung mga putayng naroon, ay kaunti lamang ang kanilang nakain. Nang matapos silang kumain, inaya sila ni Rica na pumasok sa loob. Doon sila pumesto sa isang silid at binuksan lamang nila yung bintana doon upang pumasok ang malamig na simoy ng hangin at upang makita rin nila yung mga kaganapan sa labas. Di nagtagal ay nagkaroon na ng kasiyahan. Napansin nilang nagsasayawan na ang karamihan sa mga taong naroon, habang yung iba naman ay nagkakantahan sa saliw ng gitara. Ayon kay nanay, nagkwentuhan lang silang magkakaibigan
hanggang sa makaramdam na sila pare-pareho ng antok. Kaya naglatag na sila at nahiga. Habang nakahiga ay patuloy nilang naririnig yung mga ingay na kasiyahan sa labas hanggang sa makatulog na sila. Ilang beses na nagising si nanay, kwento niya. May ugali daw kasing namamahay siya. Nang una siyang magising ay naririnig pa rin niyang nagkakasayahan sa labas. Bagya niyang iniangat ang kanyang ulo mula sa pagkakahiga upang silipin ang kanyang mga kaibigan. At nakita niyang tulog na tulog ang mga ito. Umayos na uli siya sa pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinikap niyang makatulog. Ngunit paidlip-idlip lamang ang nagagawa niya pagkat lagi siyang nagigising. Hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nagising noong mga pagkakataon na iyon. At nang minsan pang magmulat siya ng mata ay nagulat daw si nanay dahil nakita niyang may mga nakatayo na sa kanilang paanan. Kaya napasigaw siya. Sobrang takot daw talaga ang kanyang naramdaman nung sandaling iyon. Kaagad niya kasing naisip na may masamang plano ang mga ito sa kanila. Naisip niyang baka pagsamantalahan sila ng mga ito. Yun daw ang unang pumasok sa isipan ni Nanay Sir Bibi. At ang pagkakaunawa pa niya ay nasa impluwensya ang mga ito ng alak. Nakakatakot ang kanilang mga mukha na para talagang takam na takam sa kanila. Mga bagyang nakayuko umano ang mga ito na nakadipa pa ang mga kamay habang nanliliksik ang kanilang mga mata. Nabagyaring nakabuka ang kanilang mga bibig na dinidila-dilaan pa ang kanilang mga labi. Pero dahil sa ginawang pagsigaw ni nanay ay nagising na rin ang kanyang mga kaibigan, pati na si Rika. Kaya mabilis nitong tinawag ang kanyang mga magulang at kapatid. Agad namang nagpulasan ang mga lalaki pero nakasalubong na nila ang mga kaanak ni Rika. Galit na galit ang mga ito at walang patid ang mga binitiwang maanghang na salita. Natandang-tanda pa nga raw ni nanay ang ilan sa kanilang mga sinabi na kanila daw silang ilalagay sa alanganin, na ang pamilya naman nila ang malalagay sa malaking kahihiyan dahil kago umano nila sila nanay pagkat anak nila ang nagyaya sa kanila at mga bisita nila sila, na nang tila hindi na magawang makapagtimpi pa ng tatay ni Rika ay kanya talagang nasaktan ang dalawa sa mga ito. Nakatikim sila ng magkakasunod na sipa at suntok. Sabi pa ni nanay, wala talaga silang kamalay-malay na buhay na pala nila ang nasa panganib ng mga oras na iyon. Ang buong akala daw kasi talaga nila ay mga lasing lamang ang mga ito at nais silang pagsamantalahan. Pero nanlaki ang kanilang mga mata at agad ding nalinawan. Nang madulas at galit na magsalita si Rika at sinabihan ang mga iyon ng mga patay gutom na aswang, mga wala umanong kwenta at hindi marunong magkontrol sa sarili, na sa kabila umano ng pakiusap niya sa kanila ay itinuloy pa rin ang masamang balak. Akala nila nanay ay maayos na ang lahat pero biglang nagkagulo nang hindi na rin siguro matiis nung mga lalaking iyon yung kanilang mga sinasabi sa kanila, ay bigla na lamang nagwala at sinalya ang isa sa mga kapatid ni Rika.
Halos magkawasak-wasak ang mga dingding dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway. Nagpandumog ang karamihan sa kanila. Biglang nagkaroon ng dalawang pangkat. Ang masayang tagpo ni kanina lang ay napalitan ng matinding kaguluhan. Humupa lamang iyon at tuluyang natigil nang makakuha na ng itak ang mga kaanak ni Rika. Kung kaya, mabilis na nakbo ang mga ito palayo. Nalaman nila nung huli mula rin kay Rika na mga kaanak din pala nila ang mga iyon na nakatira sa ibang bayan at hindi mga kapitbahay o kalugar lang. Inamin niya rin kanila nanay na may lahi talaga silang aswang. Ngunit hindi sila katulad ng iba na mga walang kontrol sa sarili at namiminsala ng tao. Sinisikap na rin umano nilang makapagbagong buhay. Nung mga panahong iyon ay mayroon na raw silang nakausap na manggagamot na maaaring makatulong sa kanila. Ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang pinabagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagahe ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitik na hitik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe,
ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok at naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Nakasabay noon ay yung pagtagilid nito. Sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung dalawang nakatapang gulong ng jeep at isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapabulkanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan. Pagkat sino pa naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang dalawang gulong. Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo. Wala siyang kalam-alam na napakalayo pala ng kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Ron. At tinanong din siya nito kung sigurado ba raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin ihanda ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Yung iba nga ay nauna na. Lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng direksyon na pinahap. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya na rin para yung pagod. At kahit pawisan na siya at basa na ang damit, nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya. Dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasa na ang mga halaman at talay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaybay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nilang sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang ay matagal-tagal na rin iyon, kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad hanggang sa magsalita na muli si Ron at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganun-ganun kasi ang kanilang mga kasuotan.
Katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganon yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila, at laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya noong mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali nang makita nila ang itsura ng mga ito, ay mabilis na silang nagtatakbo, na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ibinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ng sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahe naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigkas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang, na paulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanilang lengguwahe na wag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto, hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na humahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila, at napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito. Naanimoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may dinukot yung lalaki, at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Hinasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong nabaigdad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikang ingay nito, at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha, na gusto talaga nilang suguri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki, at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila.
Kaya labag man sa kalooban nila, ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila. Dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan. Kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril, kung kaya naisipan nilang pumunta sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang binatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi. Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga at wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan. At lubang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Nasabit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay.